Meron na namang bagong nagpapautang sa Google Play Store. Kaya dinownload ko siya para ma-check ko kung legit ba itong bagong sulpot na OLA na to. And based nga doon sa kanyang applications, nagpapautang siya ng up to 36,000. And based on my experience, napakadali lang din na mag-apply sa kanya. Agad-agad may offer na agad siya sa akin na 1,000. But then yung 1,000 na yon is estimated lang siya na offer sa akin kasi submitting for approval pa rin siya. So dito i-share ko sa inyo kung tinuloy ko ba yung pag-utang dito sa loan app na to or nag-back out ako. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's CL Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share guys ng mga experience ko, ng mga reviews ko about nga sa mga OLA. So for today's video, meron naman tayong panibagong pagkakautangan sa Google Play Store. But then for me guys, actually, lagi naman na may mga bago na lumalabas sa Google Play Store. But then, hindi natin sure kung bago nga ba or nagpalit lang na pangalan. Before anything else, huwag nyo muna siyang balaking i-download hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Dahil isi-share ko sa inyo kung okay ba siya, kung legit ba siya, kung recommended ba siyang utangan. So itong loan app na tinutukoy ko ay itong ang si Mobipera na pagmamayari ni Quickfera Lending Corporation. Ayan yung kanyang logo. Ilalagay ko lang dyan sa my screen. And madadownload siya sa Google Play Store. But then, gaya ng sabi ko, huwag nyo muna siyang balaking i-download hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Dinownload ko nga itong loan app na to kasi bagong-bago pa lang siya sa Google Play Store. So, na-curious ako. Kaya pagka-open ko ng kanyang application, meron siyang hinihinging request for permission, which is dapat aware tayo doon sa mga permission na hinihingi ng mga ganitong klase ng loan app. So, yung mga permission na hinihingi niya is yung kagaya ng ating contacts, phone, yung ating third-party accounts, installed application, pati na rin yung ating camera. So, dapat dun guys maging aware tayo sa mga permission na to. Pero kung sakaling agree ka naman doon sa kanyang permission, click lang natin yung continue, and mapupunta na tayo dito sa kanyang dashboard kung saan nakalagay nga yung max available amount daw is 20,000, yung longer term niya is 180 days, FVR rate niya is 0.04%. So, out of my curiosity, kasi gusto kong ma-check kung legit ba itong loan app na to, clinic ko lang yung apply. And dito nga meron akong ipoprovide na cellphone number sa kanilang application. And meron lang din akong ma-receive na OTP. Then after nun, gagawa ako ng 4-digit PIN. So after ng 4-digit PIN, bumalik ulit ako dito sa kanyang dashboard. And dito may napansin ako na pagbabago. Dito from 20,000 na max credit limit, ngayon naging 36,000 na yung pwede nating mahiram sa kanya. Yung kanyang longer term is 150 days. FVR rate niya is 0.0%. And dito sa kanyang baba, meron siyang product list which is MobiCash at yung MoneyCoin. But then, hindi pa tayo pwedeng makapag-apply sa kanya kasi nakalagay dito, sabi niya, please repay on time before applying for the current product. So, dito lang tayo sa taas pwedeng mag-apply. And dito, napaisip ako na baka kapag once na good fare tayo dito sa kanyang application, baka pwede tayong mag-multiple loan sa kanya. Anyway, comment down below sa mga merong loan dyan dito kay Mobipera. So dito, nag-click to apply ako and meron akong fill up pa na basic information. Katulad ng loan purpose, education, marital status, current address, detail address, email address, pati yung Facebook username pero optional lang siya. Dito naman sa yung work information, meron siyang mga question na kailangan nating sagutin. So dito, yung question niya, what type of work do you do? What industry is this in? How long have you worked here? At yung company information natin, yung monthly income, company name, pati na rin guys yung ating company phone number. Sa kanyang contact information, kailangan nating mag-provide ng at least 3 contact reference na gagamitin natin as reference. Pero make it sure guys na kapag once na maglalagay tayo ng reference, dapat aware yung mga tao or yung mga kilala natin na ilalagay natin na gagamitin natin as contact reference. And then after nun, dito naman sa kanyang ID information, kailangan nating mag-provide ng ating valid ID, which is yung mga hinihingi niya is yung ating UMID, SSS card, driver's license, PRC ID, TIN, passport, pag-ibig, voter's ID, GSIS ID,
PSN. So, yun yung mga valid ID na kailangan natin provide. Then, ilalagay lang natin guys yung ating ID number. Pipicturean lang din natin yung ating front ng ating ID, yung back ng ating ID. Then, pifill upan lang natin yung ating information gaya ng ating legal first name, legal last name, legal middle name, tapos yung ating date of birth. And magpo-face recognition lang tayo or facial verification lang din tayo. Pagdating naman sa kanyang withdrawal information, kailangan natin mag-provide ng ating e-wallet or bank transfer kung saan natin ma-receive yung pera na hiramin natin dito sa loan app na to. Then after noon, napunta ko dito sa kanyang loan details, which is may offer siya sa akin 1,000. But for me, parang submitting for approval pa siya. And dito napansin ko na yung kanyang repayment term is 7 days lang, hindi 180 days at hindi rin 150 days. At dito sa baba niya, makikita natin yung amount na ma-receive ko is 550 pesos. So, 450 pesos yung kanyang kaltas. So, para saan yung kaltas na yon? Dito, scroll down lang natin para makita natin yung makakaltas sa akin kung para saan yung makaltas niya. And dito nga, sabi niya, credit assessment fee is 120 pesos, platform service fee 160 pesos, account management fee na 120 pesos, withdrawal service fee na 50 pesos. So, ganun kalaki yung makakaltas yung sa 1,000 na hihiramin mo dito sa loan app na to. Do you think guys na may enjoy yung umutang sa mga ganitong klase ng loan app na 1,000 na nga lang yung offer sa'yo, kalahati lang yung ma-receive mong amount sa kanya? And what more pa kaya kung sobrang laki na yung offer sa'yo, edi sobrang laki na nung kikitain nila sa'yo. Doon pa lang sa kanyang withdrawal service fee, 50 pesos na agad yung kaltas para lang ma-transfer yung pera doon sa e-wallet or bank transfer na ginamit mo doon sa kanyang application. For me, hindi recommended na utangan itong si Movepera. Very eki siya. And hindi siya okay na utangan kasi malulubog lang tayo kapag once na tinuloy natin yung application natin sa kanya. So, kayo na nagbabalak, pag-isipan nyo munang mabuti bago nyo ituloy yung application nyo sa mga ganitong klase ng loan app. Bagong-bago nga siya sa Google Play Store pero sobrang lala naman ng kanyang makakaltas. Very loan shark yung atake niya, be. Kaya wag nyo ituloy. So, yun lang naman guys, yung gusto kong i-share sa inyo about dito sa panibagong loan app na to. Sana meron kayong natutunan. But anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys and thank you for watching and see you on my next video. Bye!